Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa dalagang nawawala matapos makipag-party, ang kanyang ama ginawa ang lahat ng makakaya upang mahanap ito. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2023 na pinamagatang Shrapnel. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa isang bayan sa Mexico malapit sa US border, hinahanap ni Sean Beckwith ang anak na nawawala kamakailang tumawid ito ng border para mag-party kasama ang kaibigan. Nagpunta siya sa isang tambakan at natagpuan doon ang abandonadong sasakyan. Agad itong nagtungo sa estasyon ng pulisya para mag-report, ngunit nang balikan niya ang lugar wala na doon ang sasakyan na dapat ay ebidensya. Hinikayat siya ng pulisya na umalis na lang dahil trespassing daw ang ginagawa niya. Dahil dito umuwi na lang si Sean sa Texas na bigong mahanap ang anak dala ang natagpuang salamin sa sasakyan. Pagdating sa kanyang rancho na may kalapitan lang sa border ng dalawang bansa sinalubong siya doon ng asawa na si Susan at bunsong anak, ngunit dismayado ang bata nang hindi mahanap ng ama ang kapatid nito na ipinangako niya. Sa labas habang umiinom si Sean nilapitan ito ng asawa upang pagaanan ang loob na nadala lang ang anak sa mga sinasabi nito. Sinisisi ni Sean ang sarili sa pagkawala ng kanilang anak dahil hindi niya ito nabantayang mabuti nang tumawid sa border, pero iginiit ng asawang hindi niya kasalanan ang nangyari. Ipinakita ni Sean sa asawa ang natagpuang salamin sa sasakyan nito, subalit nang mag-report siya sa mga pulis bigla itong nawalan na hinala niyang may sabwatang nagaganap sa mga otoridad. Kinabukasan, dumating ang dating kasamahan ni Sean sa militar na si Max bilang pareho silang dating mga Marines para tulungan siya sa pinagdadaanang problema. Naghanda ito ng pakikipagpulong sa US Consular General para sa mga dapat gawin kasama ang ama ng kaibigan ng anak na kaparehong nawawala. Kung hindi umayon ang sitwasyon sa pag-uusap plano ni Max na gawin ang ginagawa nila kagaya noon sa militar, pero tumanggi si Sean at gagawin na muna ang makakaya niya. Kalaunan, humarap sila sa Consul General para ipaalam ang sitwasyon ng pareho nilang mga anak, subalit hindi madali ang kaso dahil daan-daan din ang nawawala na may ugnayan sa mga kartel. Wala rin silbi ang otoridad sa lugar dahil bayad ang mga ito kaysa sila ang mapatay. Hinala ng Consul General dinukot ang anak niya ng grupong tinatawag na Los Mercenarios na kilala sa iba't ibang uri ng masasamang gawain na ang mga miyembro ay dating mga Mexican military. Hindi madali kung sakaling magsasagawa sila ng operasyon dahil makakaharap nila ang isa sa pinakadelikadong lugar sa mundo, ganun pa man gusto pa ding mahanap ni Sean ng anak kahit anong mangyari sa kahit anong paraan. Nag-walkout na ito palabas at nakita sa balita ang mga brutal na krimen sa Mexico na napakadelikado kung tumuloy sila para hanapin ang mga bata. Dahil dito ini-report na lang ni Sean sa media ang nangyari sa anak upang makahingi ng simpatsya. Ngunit ang taong nasa likod ng pagdukot sa dalaga na si Victor Garza pinuno ng Los Mercenarios na panood ito sa balita na ikinaalarma ng kriminal. Ang pulis na nagdala ng dalaga sa kanya ay ipinadukot nito sa mga tauhan dahil sa dala nitong kapahamakan sa kanila matapos nilang malaman na dating militar ang ama ng dalaga. Inutusan ni Victor ang kapatid na si Carlos na magsagawa ng pagsalakay sa Amerikano bago pa sila maunahan. Hindi naman makatulog si Sean at tila nawawalan na ng pag-asang mababalik pa sa kanila ang anak, pero ang asawa niya hindi nawawalan ng pag-asang mahanap nila ito. Kinabukasan patungo na ang binuong grupo ni Carlos sa Texas, habang sa sandaling iyon abala si Sean sa pagpapakain sa mga alagang kabayo hanggang sa may narinig itong alulong ng lobo na nasa malapit. Agad kumuha ng magagamit na baril si Sean para itaboy ang lobo palayo sa kanilang rancho. Dumating na din si Carlos sa nakaantabay nilang kontak sa pagmamasid para sa pagdala sa kanila sa lokasyon at naghanda ang grupo sa gagawing pagsalakay. Hinahanap naman ni Sean ang lobo sa paligid ng rancho pero isa pala itong pahiwatig at nakita niya ang paparating na convoy. Naghinala na ito at agad umuwi upang balaan ang asawa sa pagpapaputok ng baril dahilan ng nagising ang kanilang anak. Dumating na din ang grupo papasok sa rancho ngunit inaakala ni Susan pinaputukan lang ni Sean ang lobo sa paligid ng kanilang lupain. Sinalubong na ni Sean ang convoy na ikinagulat ng asawa ang narinig na mga putok ng baril. Nagawa niyang mapatay ang ilan sa grupo dahilan ng napatigil ang mga ito at nagtago siya sa loob habang naglabasan din ang mga mersenaryo. Nang makita ni Sean ang asawa pinagtago niya ito sa itaas at pinakuha ng baril sa kanyang opisina.
Pinaputukan din ni Sean ang mga kalaban na matagumpay niyang napabagsak ngunit pinaulanan ito ng bala kaya naghanap siya ng ibang pwesto. Pag-akyat ng magina sa itaas pinatawag ni Susan ang anak ng pulisya ngunit wala itong mahanap na signal, buti na lang ang pulisya sa may kalapitan nakatanggap ng report sa nangyayaring putukan ng baril sa rancho ni Beckwith kaya agad itong nagpunta. Nagsimula na ding pinasugod ni Carlos ang mga tauhan sa bahay upang mapasok, pero nang sirain nila ang pintuan pinaputukan ito ni Sean at agad lumipat ng pwesto bilang paghahanda. Ganun pa man, tuluyan nang nakapasok ang mga mersenaryo sa bahay habang pinapalibutan ang paligid sa labas. Mayroon ding nakaakyat sa itaas sa pinagtatagwa ng kanyang asawa at anak pero sa kabutihang palad na patay ni Susan ang mersenaryo bago pa sila mahuli. Isa-isa namang napabagsak ni Sean ang mga masasamang loob, subalit sa dami ng mga ito napilitan na siyang tumakas patungo rin sa itaas habang pinapaulanan ng bala. Masayang nagkita muli ang mag-asawa na pareho pa silang ligtas at kinuha ni Sean ang pangmalakasan niyang baril na nakatago upang harapin sila. Pag-akyat ng mga tauhan ni Carlos pinabagsak niya ito ngunit masyado silang marami dahilan ng nagawa nilang makapasok. Matinding nagkapalitan ng putok ng baril ang dalawang panig sa itaas. Pinatakas na ni Sean ang pamilya sa bintana dahil baka may mangyari sa kanya pero nagawa niyang mapabagsak isa-isa ang mga kalaban. Nagtatago naman ang pulisya na kasamahan ni Carlos sa takot pero pinalapit niya ito sa pagbabantang siya ang papatayin nila, wala na itong nagawa kundi kumilos pero nahuli siya agad ni Sean. Sa labas, paparating na ang responding pulisya sa rancho na napag-alaman ng mersenaryo matapos mag-report ang tauhang nagbabantay. Takang-taka naman ang pulis sa hindi maipaliwanag na nangyayari sa lugar ngunit pinaulanan ito ng bala, patuloy din ang matinding palitan ng mga putok ng baril sa loob ng bahay. Ganun pa man, nagawang makaligtas ng pulis at napatay ang mersenaryo, hinagisa naman ng pampasabog si Sean na agad nitong tinakasan sa paglabas sa bintana at pinuntahan ang pamilya na nag-aantay sa likuran. Nagsilabasan na ng bahay ang mga mersenaryo upang ituon ang atensyon sa pulis na magbibigay sa kanila ng problema. Pinagtulungan nila ito pero lumaban ang pulis sa kanila kahit mag-isa niya lang. Itinatakas na din ni Sean ang pamilya ngunit muntik na silang tamaan buti na lang nagawa niyang mapatay ang tauhan ni Carlos. Pagkatapos pinakuha niya ng sasakyan si Susan dahil hindi nito maiiwan ang pulis na nakikipaglaban mag-isa. Tumulong na si Sean na tamang-tama din ang pwesto niya sa likuran ng mga mersenaryo. Subalit natamaan ng pulis at siya naman ngayon ang pinagtulungan ng grupong mapatay. Buti na lang nakakuha ng sasakyan ng asawa at ito ang ginamit nila at agad tumakas, pero hinabol sila ni Carlos na talagang ayaw siyang buhayin. Nagpatuloy ang paghahabulan nila habang pinaputukan sila ng baril, takot naman ang pamilya ni Sean sa mga tama kaya pinaiwas nito ang sasakyan at nagpausok sa daan para sa kanyang mga plano. Pagdating ng mersenaryo pinaputukan ni Sean ang sasakyan na nagawang matamaan ang nagmamaneho. Natamaan din ito si Carlos at hinanap ang anak ngunit ayaw magsalita ng mersenaryo kaya pinahirapan niya ito. Sa pagmamatigas ni Carlos patuloy siyang pinapahirapan ni Sean hanggang sa umamin na ang lokal na pulisya ang kumuha sa kanyang anak, at ibinigay kay Victor ang pinuno ng Los Mercenarios na kanyang kapatid bilang regalo. Nang alamin ni Sean kung saan ito matatagpuan ayaw niya ulit magsalita kaya pinahirapan niya ulit ang mersenaryo hanggang sa umamin. Pero nagbanta itong hawak nila ang buong syudad na ang ibig sabihin kailangan niya ito para makapasok, hindi na nagpadala si Sean at tinuluyan na si Carlos. Pagkatapos tinawag niya ang asawa upang ang sasakyan ng mersenaryo ang gagamitin nila dahil siguradong walang nakasunod dito, pinagtago na niya muna ang pamilya sa ligtas na lugar habang balak bawiin ang anak sa kamay ng cartel. Samantala, nakatanggap ng tawag si Max mula kay Sean para tanggapin na ang alok nitong tulong. Wala nang ibang pagpipilian si Sean kundi harapin ang cartel dahil natuntun nila ang kanyang tirahan. Agad na nagpunta si Max sa lugar kung saan sila magkikita, dala nito ang impormasyon ng tirahan ni Victor na kanilang planong pasukin na siguradong hindi magiging madali. Mayroon din itong dalang mga armas na magagamit, isa lang ang gustong malaman ni Sean kung sigurado siyang sasamahan ng kaibigan, biglang nakaramdam ng pagkainsulto si Max dahil nakahanda na ito kahit kapalit pa ang kanyang buhay. Agarang nagbiyahe ang dalawa papasok sa Mexico na walang kahirap-hirap na nakapasok ng border, hindi nagtagal narating na nila ang mansyon ng cartel boss at kumpirmadong naroon nga ito sa labas may kausap sa telepono. Nagplano ang dalawa bago pumasok dahil mayroon lang silang 10 minuto bago dumating ang army na backup ng cartel,
kailangan nila itong magawa kaagad pero kasama na din sa posibilidad na hindi na sila makakalabas pa ng buhay. Sa loob ng mansyon, nakatanggap ng balita si Victor na hindi na nakabalik ang kapatid na ikinagulat nito. Sinimulan na din ng dating mga Marines ang pagsalakay sa tahimik na paraan upang hindi makatawag ng pansin ng mas maraming kalaban. Isa-isa nilang napabagsak ang mga bantay habang pinapasok ang loob ng mansyon, ngunit nakaganti ang kalaban sa hallway dahilan ng naalarma si Victor at agad pinagtago sa kanyang silid. Wala na rin sumasagot pa sa kanilang mga tauhan habang tumawag na ito ng backup para ipadala sa kanya. Patuloy namang pinapabagsak ng dalawa ang mga bantay sa mansyon hanggang sa makapasok sa loob. Maya-maya pa naabutan ni Max si Victor sa kanyang silid na inaantay pa din ang backup. Wala nang nagawa ang cartel boss kundi makipagsundo na nakahanda itong magbayad ng malaking halaga kapalit ng kanyang buhay pero hindi nagpapasuhol si Max. Pagpasok ni Sean sa loob nakilala ito ni Victor, hinanap ni Sean ang anak pero hinahanap din sa kanya ng cartel ang kapatid. Sa galit ni Sean hindi na niya napigilan ang sarili kung saan halos mapatay na niya ang cartel boss para lang alamin ang kinaroroonan ng anak. Umamin din si Victor na buhay pa ang anak nito at nakahanda siyang dalhin sila doon. Agad na rin silang umalis bago pa dumating ang backup ng cartel boss. Habang nasa biyahe, nausisan ni Max kung ano ang ibig sabihin ng ulo ng hayop na nasa gilid ng daan. Sinabi ni Victor na isa itong alay sa kanilang patron para sa kanilang kaligtasan. Pagdating sa lugar na pinagdalahan sa bata inalam ni Sean kung may signal sila sa loob para sa ligtas na pagbukas. Itinuro ni Victor ang gagawin ngunit nang ginawa niya pinaputukan sila mula sa loob pero mabilis na nakaiwas ang dalawa at napasok ang loob na agad napatay ang mga bantay. Ang taong binuhay nila itinuro kung nasaan ang kanilang bihag. Pagpasok sa silid matagumpay na natagpuan ni Sean ang anak na matagal na niyang hinahanap maging ang kaibigan nito. Nagpaiwan na si Max sa loob dahil siya na ang bahala na magparusa sa cartel boss sa pagpugot sa ulo nito bilang pamalit sa alay. Sa huli, nakauwi na si Sean sa rancho na ngayon ay masaya nang makita na buo ang pamilya. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!